Napagpalang umaga po sa lahat. Mga kapatid na yun guys, babalik na naman tayo pag magpuro. Kape tayo. Inis kape lang po ako guys. Huwag tayo sa mga 3-in-1 na yan. Delikado tayo dyan eh. Pag 3-in-1 yan. Saka wala tayong dahil. Wala tayong lakas upang labanan ng tatlo. Joke lang. Yan guys, tama yan. Tumangin ito. Tama yan. Marami kasi gumagamit ng orasyon na to o salitang ito na hindi talaga alam. May nakakalam na iba, pero hindi karamihan alam ito. Yan guys, simula tayo. Ay, pasok mo. So, alam niyo ba napaka-powerful lang orasyon na yan, uusal na yan. Aba, Mesiya, Sabaw, Hamash. Napakalakas yan guys. Ilang na-inventro ko ng aswang dyan eh. Kakalabog lang talaga yan. Mauhulog talaga yan sila. So ngayon, bigyan natin na marami pa. Ginagamit ko rin yan sa panggamot ko. Ano at mga malakas na demonyo. So yun guys, balik tayo. Yan ang usal na yan. Ginagamit ko rin sa panggamot. Ginagamit ko rin yan, panigal po ng mga kaliwa. Inuubot ko po. Maingat ako sa pagtuturo. Kasi alam niyo ba kung ba? Ako ay natasan ng Ama, ng Panginoong Hesus, ng Amang banal na nasa langit, Amang liwanag. Yan guys. Emmanuel. Kaya Saraya na magtuturo sa 72 disciple of Christ. Sa mga 72 disipulo niya. So maingat ako. Doble ingat ako sa pagtuturo. Alam naman natin kapag dito tayo sa mundo, maraming malilim lang. Oo, hindi itong banal na espiritu. Kapag ang emotion, matalo, yan guys. O kapag ang emotion kasi umiira at hindi ang kalooban ng Diyos, may tendency talaga na magkamali ka sa pagtuturo. Kaya ako, umadap talaga ako sa Biblia lang, puro kanan lang. Kasi alam ko, kapag magtuturo ako ng kaliwa, kapag may mahalong kaliwa dyan, lahat ng mga kasalanan ng mga kapatid ko, ng mga tinuruan, si Benito yan, imagine. So, kapag turuan ko yan silang lahat, sa ngayon hindi pa kompleto si Benito, pero pag sikapin ko kompletuhin ang si Benito na yan. Pag magkamali ako, lahat ng kamalian na nagawa nila ay papatayo sa akin ng Ama na nasa trono. Kaya mga kapatid, sobrang ingat ako. Kaya yun, sa usal na yan, yan ang kasi nasa digmaan na tayo ng spiritual na labanan. Yeah. So yan guys, patuloy tayo. Ituturo ko na ang ibig sabihin ng Aba, Mesiya, Sabaw, Hamashit. Yan. 4 na words lang, ang panglima ang po. Alam na natin na sa mundo ng spiritual, pag po yun, namumula yun dito, napamarusa. Tissue. So ang Aba, guys, pag magkarinig tayo ng Aba, wala namang ibang Aba. Ang Ama yun nasa taas. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong patawag na Ama sa lupa, sapagkat isa lang ang inyong Ama na nasa langit. At huwag rin kayong patawag na guro, dahil isa lang ang guro niyo, ang Panginoong Hesus yun. Ayan ang verse. Ayan. So, nabasa nyo na. So, malinaw. Pag-Aba, wala nang ibang Ama pa dito sa lupa o maging sa langit man. Ayan.
nasa trono yun. The white throne. Yan guys. So, ang Messiah naman, alam naman natin, the anointed one, only one Messiah, ang Panginoong Hesus yun. Yan guys. Ang Tsabaoth naman is, yan ang pwede siyang armies or hukbo. 72,000 angels ng Panginoong Hesus o ng Amang nasa langit. At pwede rin siyang Panginoon ng mga hukbo. Yan ang Tsabaoth. Yan guys. So ayan ang verse. O ayan ang paliwanag. So, yan, di ba? Basa nyo na. Mga kapatid, ayan. So, ayun. Nakita nyo na nga. It's about this is armies, 72,000 angels na nasa langit yun, lumumula. At Panginoon ng mga hukbo. Alam naman natin na walang ibang Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoong Hesus lang. Yan. At ang Hamashit naman ay yan, pasa ko. So yan ang mga kapatid, yan. Ang kaulugan ng ang paliwanag ng Hamashit. Tagahatol, tagapuksa, tagawasak. Yan ang katawagan sa kanya. Siya ang anghel na nasa divine order. Siya rin ang lumitaw sa 10 salot sa Exodus. Na namatay ang lahat ng mga napinuksa ang lahat ng mga nakakatandang mga kapatid ng mga anak ng mga Egyptian. Yan ang Hamashit, siya, the destroyer. Kaya yan ang ginagamit kong pagtigal po, pang rebelta. Ginagamit ko rin yan. Inulit ko po ginagamit ko yan sa panggamot dito. Diihip ko yan dito sa tuktok ng kasid. Ang Abba Messiah sa bawat Hamashit. Yan ang guys. So, kakaiba siya, diba? Biblical, yan. May verse. Exodus. So, ganun. Inulit ko naman po siya ay pwede siyang tawing anghel ng kamatayan, anghel ng anihan. Yan. Siya Hamashit, the destroyer. Nakaligtas lang muna yung mga pinili ng Diyos. Guys, kung saan yung kumilos siya, kinakalabutan tuloy. Kilabutan tuloy ako habang tinuturo ko sa inyo. Umaawit kasi ang hangin ng kamatayan. May huni yan kapag hangin na parang kakaiba siya. Yan guys. So, kapatid yan guys. I-upload ko na. Balik ko na naman ng matagal na rin ako. Nasa 4 na buwan siguro hindi ako naka-upload sa YouTube ko channel. Ito magsimula na ako kasi monetize na ako sa YouTube channel ko. Yan guys. Tagal na ako monetize sa YouTube pero kasi hindi ako kasi nari ako kasi kung pakialam sa pera. Basta ako magtuturo ako kasi yun ang kalooban ng Diyos para sa akin. Kasi sabi niya, kagad, painom mo na. Sa kanila, pinadala ko sa yung tubig dyan. Kaya yan. Ito na, ginagawa ko na. Yan guys, inulit ko po, si Hamashit ay kakaiba siya. Kakaiba ang tunog niya kapag darating siya sa bahay mo. Kaya mag-iingat ang mga kaliwa dyan. Nako, pag binanggit ko yan, lalo na sa basa ko, minsan kasi naggamot ako, nagbabasa ko noon. Pag maramdaman kong may kasama akong kaliwa, na parang sinusubukan din ako ng gabay niya, yan binabanggit ko lang. Sa isip ko lang, tapos tingnan siya. Yan automatic yan. Kahit hindi pa babaan, oras ng babaan, malayo pa sa kanila bababa yan. Oo. Yan guys, wala na akong maraming sabihin pa. Basta yan, marami ng
marami na akong pinuksang demonyo sa usal na yan. Kaya guys, ngayon, inulit ko naman po, magpatuloy ako sa aking pagtuturo. Kahit naman, sobrang dami ko ng pagsubok na dumating. Okay lang, patuloy lang dyan.